ano man ang gusto mong alamin, Panginoon, magdadamit ako magbibihis ako. Paano ba ang bihis na dapat ibihis ko? Ba, ibig ba naman ikaw sabihin, pati damit sasabihin pa ng Diyos? Natural. Kung talagang lingkod ka ng Diyos, pati damit mo, tanong mo sa Diyos kung anong susuot mo. Pwede ba, Diyos, ilabas ko yung kalahati ng aking dede? Maganda yun dahil ang mga lalaki nagtitinginan Pwede ba yun, Diyos? Tanong mo, andun sagot. Iinom ako, Diyos Ang iinumin ko, soft drinks. Talaga, ako, pagkagising ko, iinom na akong beer Yung nakapad na ng katawan ko yung pagkagising, almusal ko beer O, dami ang konti, soft drinks naman. Mamayang gabi, tanduay naman. O, pwede ba yun, Diyos? Tanong mo, andito yun. Andito, walang kulang. Ha? Kaya lang akala mo kulang, yung natatanong mo, tanga. Pero kung gusto mo ng kumpletong sagot, itanong mo. May sagot ang Biblia. Nakasulat kumpleto, walang bawas, walang labis, walang kulang Kaya ang sabi ng mga apostol, matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa bagay na nasusulat. Nakasulat kasi. Di kayong mag-asawa magsasama, nagligawan kayo. O kung gusto mo, mas maaga pa ron, manliligaw ka pa lang, magtanong ka sa Diyos, Diyos, sino mo ba liligawan ko? Ako gusto ko nang magkaroon ng pamilya at hindi na ako makatiis na mag-isa sino ba liligawan ko? Andyan si Lorna, si Pe, at saka sino pa isa anak? Si Aida. Sino ba doon sa tatlo pipiliin ko? Tanong mo sa Diyos, andito. Halimbawa, si Pe, madaldal. Mula putak ng putak, mula umaga hanggang gabi. Sabihin sa'yo ng Diyos, si Aida yung madaldal, ano? Si Lorna naman. Masyado naman si Losa yun. Natingin lang ako sa iba, nagagalit na, nangungurot. Si Lloyda ba yung si Losa? Si Pe. Si Pe naman po ang daling magalit. Parating galit. Alam mo, sagot ng Diyos? Sagot ng Diyos, maghanap ka ng iba, wala sa tatlo. Meron dito yun. Mari, tumatawa kayo. Maririnig nyo yan sa darating na mga gabi ng ating pag-aaral. Ano man ang gusto mo na itanong, na aral ni Kristo, gusto mong matutunan, kay Kristo mismo. Sabi nga ng kawikaan, direct from the horse's mouth. Mulang sa bibig mismo ni Jesus, maririnig nyo sa pamamagitan ng nakasulat. Kaya sinasabing mismong galing kay Jesus, nakasulat Wala naman labis, wala naman kulang Hindi ko naman pwedeng bantuan yon. Yun ang maririnig mo. Yun nakasulat. Ganon ang pag-aaral ng kaligtasan. Para makatiyak ka. Limbawa, may sinabi ko, mga kapatid, abulo yan. Pera ito, pera. Alam nyo naman yung pera sa iba, mahalagang masyado yan Pagdating sa pera, nagdidimandahan niyang magkakapatid at magkakamag-anak Pagdating sa pera, pumapatay ng kapwa-taon-tao bakit pagdating sa pastor hindi ka man nagtatanong, bigay ka ng bigay ng pera? Tanong mo muna sa Diyos, Diyos, ito bang pastor ko humihingi ng pera sa akin, bibigyan ko ba? Tanong mo, sasagutin niya. Sige, bigyan mo. O kaya sabihin ng Diyos, huwag mong bigyan, tarantado yan. Niloloko ka lang yan. Nandito naman ang sagot Kung sino bibigyan mo Kung sino hindi mo dapat bigyan, nandito rin O alin pa ngayon ang maiisip nyong aral na wala sa Biblia? Subukan nyo. Mag-isip na kayo ngayon ng aral na wala sa Biblia. Tutol ako. Lahat ng aral na ikabubuti ng tao. Mula sa isang ama, sa isang ina, sa isang binata, sa isang dalaga, sa isang bata, sa isang mangaral, sa isang biyuda, sa isang biyudo, may aral ang Biblia. Wala akong makitang kulang Sobra pa nga yata Alam niyo kung ba't sobra? Yung iba ayaw na sundin yung ibang tinuturo ko Masyado naman ikaw, Brother Hili, dahil naman ikang bawal. Ano magagawa ko? Yun ang sabi ni Kristo.
Alisin mo bawal, walang totoo. Kaya lang may totoo dahil may bawal eh. Di ba? Mag-isip ka. Sa mundo, maraming bawal. Kaya ka mabubuhay ng mahaba. Maraming bawal eh. O, walang bawal ba? Sa akin ikaw, walang bawal. Basta kahit ano gusto kong kainin, kain. O, sige. Umain ka ng baboy araw-araw. Lamunin mo yung taba. Ang sarap nun. Magsigang ka yung taba. Gagalgalya, gagato. Laklakan mo eh. Aldoldo, meta. Pabanwa mo. Matena ka. Buga lang. Kabiasang bawal mo yung sarili mo. Sige. Mangasyas ka, Ken. Nung ka man makubit, makangiwi ka. Bakit? Kalalaklak babi. Kasi may burimba bawal eh. Sabi na ng doktor, mas marok kayo ng taba ng babi, pinlalaklakan mo. Nya, bata ka pa, masakit na ka kay puso. O, anak ka pa. Ganyan lang naman yan eh. Sa mundo, kailangan may bawal talaga. Pag walang bawal, matatay ka. Doon sa harap ng bahay, doon ka lang tumae. Matatay na ako eh. Bawal ka eh. Doon sa CR pwede. Pero dito sa harap ng bahay, bawal tumae rito. Kung sabihin walang bawal, sige, tumae ka na dyan. Matatay ka na eh. Saan ka inabutan ng pag-ihi? Sa bus? Umihi ka sa bus. O, di ba? O, di, walang bawal ang gusto mo eh. Ang Katoliko ganun eh. Gusto walang bawal. Mag-isip kayo kung anong bawal. Lahat ng gusto mo, pwede mong gawin. Kaya hindi ka tayo sanay sa bawal eh. Pag nakarinig kayo ng bawal, akala mo hindi totoo. Pero yung pala, yung bawal, yun ang sa Diyos. May bawal ang Diyos eh. Mag-isip ka lang, may bawal. O, di ba gusto mo babae? Lalaki ka, di ba gusto mo babae? O, tanong, lahat ba ng babae pwede? Bawal. Pagka lahat ng babae pwede, magkakalat ka ng lahi. Di ba? Bawal yon. Away ang mangyayari ron. Malay mo, gusto mo rin yung kumari mo, ando si kumpadre. Aba, away kayo, tatagain ka ni kumpadre, tarantado ka, asawa ko yan ah. O, tamo? Kaya may bawal eh. Yung iba ayaw. Ganun ang Biblia kasi eh. May bawal. Pag-aaralan natin yung bawal. Pag-aaralan din natin yung hindi bawal. Pag-aaralan din natin yung gusto mo na pwede. Yan ang doktrina ni Kristo. Bawal, hindi pwede. Hindi bawal, pwede. Gusto mo lang. Hindi naman bawal. Hindi naman pwede namang hindi pwede. Magpag-aaralan din natin yun. Ano, halimbawa, gusto mo mag-asawa? Pwede. Ha? Ayaw mo mag-asawa. Bawal ba yung ayaw mo mag-asawa? Hindi. Gusto mo maging binatang matanda? Pwede yun. Pag-aaralan natin, pwede ba yun? Na binata na lang matanda? Pwede yun. Tignan natin sa Biblia. Walang kulang yan eh. Naisip ko nga mga kapatid, sa tanda ko nang nag-aaral ng relihiyon, na mag-aaral ako ng relihiyon, 17 anyos ako. Ako po ngayon 54 na. Liebo 5 na, malapit nang magliebo 6. Kata nyo? Gano'n nakatanda ako nag-aaral ng relihiyon? 17 minus 54, 37 years na po akong nag-aaral ng relihiyon. Wala pa akong kabutihang masabi na hindi nakasulat sa Biblia. Basta't lahat ng kabutihan na magagawa ng ama, ina, anak, dalaga, binata, ministro at hindi, nakasulat sa Biblia. Yan ang sinabi ng garansya ng kasulatan. Matuto kayo sa amin, huwag hihigit sa mga bagay na nakasulat. Kaya si Kristo ang guro, huwag niyong kakalimutan. Siya ang iisang guro. Ang turo niya, itinuro sa mga apostol. Ang mga apostol, isinulat. Doon sa nakasulat, walang kulang, walang labis. Yun ang dapat nating matutunan. And tanong, paano natin matututunan yung nakasulat? Paano? Ha? Paano makakarating sa ating panahon yung itinuro ni Kristo sa mga apostol? Isinulat. Sino magtuturo sa atin nung nakasulat? Pakinggan nyo. Sa isang talata ng Apokalipsis, ganito na mababasa. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon sapagkat ang panahoy malapit na. Ayon, sa malapit na pagwawakas ng mundo, sa panahong malapit na, sabi ng Biblia, mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig at tumutupad
ng mga bagay na nasusulat dun sa hula, sapagkat ang panahoy malapit na. Alam nyo pala, ang paraan ng Diyos, kailangan may magbabasa. May bumabasa. At yung bumabasa, pinakikinggan naman ng mga tao. At pagkatapos na basahin at pakinggan, tutuparin naman. Mapalad, sabi ng Biblia. Blessed is he who reads aloud the words of the prophecy, and they that hear it and execute the judgment thereof. Yan ang paraan ng Biblia. Mapalad ang bumabasa, ang nakikinig, at tumutupad ng mga salita ng hula, sapagkat ang panahoy malapit na. Kaya itong ating panahong ito, ang pag-asa po natin, bumasa, makinig, at tumupad. Yan. Tandaan nyo, 3 yan. Mapalad ang bumabasa, ang nakikinig, at ang tumutupad. Kaya po, para tayo maligtas, matuto ng aral ni Kristo at ng doktrina Kristiyana, kailangan may babasa. Hanggang ngayon, nakakapangaral si Kristo. Pagka may bumabasa, hanggang ngayon, nakakapangaral ang mga apostol. Ang totoo naman talaga sa pamamagitan ng pagbabasa dun sa nakasulat, nakakarating ang mga apostol sa apalit eh. Pakinggan nyo sa 2 Tesalonica 2. Talatang 15. Kaya nga, mga kapatid, kayo'y magpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro. Paano? Maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Nakakapagturo pala sa pamamagitan ng salita ang mga apostol. Nung buhay sila. Ngayon patay na sila, makakapagturo pa ba sila? Pwede pa rin. Sabi niya, panghawakan ninyo ang mga bagay na sa inyo itinuro sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Kita nyo? Kaya hanggang ngayon, nakarating sa atin ang sulat ni San Pablo sa mga Korinto. Ang sulat niya sa mga taga-Tesalonica. Ang sulat niya sa mga taga-Galacia, ang sulat sa mga taga-Epeso. Ang tatanungin nyo, paano tayo, Brother Eli, taga-Pilipinas tayo? Paano yun? Sulat pala sa Corinto yan. Sulat pala sa Galacia yan, sa Epeso, sa Pergamo. Paano yun? Pareho lang po yan. Ang tao sa Corinto, pareho lang natin. May bading sa Corinto, may bading din dito sa atin. Pareho lang. May tomboy sa Corinto, may tomboy din sa panahon natin. May nangangalon niya sa Corinto, may nangangalon niya rin sa atin. May magnanakaw noon, may magnanakaw. Pareho lang naman yung tao ngayon sa kanoon eh. Kaya yung aral na ating tutuparin, pareho rin. Sapagkat ito talaga ang aral ni Kristo. Mula ng unang panahong Kristiyano hanggang sa magwakas ang mundo, ito ang aral na dapat masunod. Ang katunayan, pakinggan nyo mga kapatid, yung sulat ni Pablo sa mga iba-ibang iglesia nung una, aplikable yon sa ating panahon. Sa isang talata ng Kolosas, ganito ang ating mababasa. Pakinggan nyo. 4:16. At pagkabasa ng sulat na ito sa inyo ay ipabasa naman ninyo sa iglesia ng mga taga-Laodicea at basahin naman ninyo ang sulat na mula sa Laodicea. Kita nyo, sabi sa mga taga-Kolosas, pagkabasa nitong sulat na ito sa inyo, ipabasa nyo sa Laodicea. At yun naman sulat na galing sa Laodicea, basahin naman sa inyo. Ibig sabihin, yung para sa Laodicea, para din yun sa Kolosas. At yung para sa Kolosas, pwede rin yun sa Laodicea. Kaya, kung pwede sa Laodicea, pwede rin sa Apalit, Pampanga. Amen? Amen. Kaya kahit saan ka makarating, yung pa rin yun. Hindi na kailangan magduda tayo ron. Ang sabi sa Korinto, ito sa Epeso, sabi, yung nagnanakaw, huwag nang magnakaw pa. 4:28 ng Epeso. Pakita mo sa screen. Ang nagnanakaw, huwag nang magnakaw pa. Applied ba yan sa Apalit? Applied. Marami magnanakaw sa Apalit eh.
Nung araw nandun kami sa Kabilaron sa subdivision sa Bagong Pag-asa, na ngayon ay wala ng kapag-asa at lagi na lang lubog. Doon, ninakaw yung welding machine ko, ninakaw yung isang makina naming 5-thread, ninakaw yung isang VHS, maraming nanakaw sa akin doon. At minsan nga, harapan pa kung magnakaw yung mga kapitbahay ko ron eh. Eh, may kapitbahay ako yung malaking lalaki ron na, matabang-mataba. May kaharap ako yung akin sigarilyas, nagtanim ako ng sigarilyas. Ang lalaki ng bunga, habang ganon. May kaharap ako kinukuha eh. Akala mo siya nagtanim eh. O hindi ba yun eh, panunulisan? O kaya, sabi ni Pablo sa Epeso, yung nagnanakaw, wag nang magnakaw pa. Anong gagawin ng magnanakaw? Tuloy. Bagkus magpagal. Magtrabaho. At Na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay. Kita nyo? Pwede ba yun sa apalit, mga kapatid? Na yung nagnanakaw, pigilan sa pagnanakaw at pagtrabahuhin para gumawa yung kanyang kamay ng mabuting bagay. Huwag kang magnakaw, masama yun. Ang gawin mo, mabuti. Para Upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Kaya pag-aaralan natin ang doktrina ni Kristo sa mga magnanakaw. Kita nyo? Hindi ngayon. Sa darating pang mga gabi yun. Binibigyan ko lang kayo ng ideya kung ano ang pag-aaralan natin dito. May doktrina sa magnanakaw, may doktrina sa tamad, may doktrina sa madaldal, may doktrina sa masyadong mahilig sa babae, may doktrina sa mahilig sa lalaki, may doktrina sa mga barumbadong anak, may doktrina sa mga asawang nambubugbog ng asawa, merong mga doktrina para sa mga away ng mag-asawa, araw-araw away, nagbabatuhan ng kawali, sandok, siyense, kaldero. Ayan, may doktrina para sa inyo si Kristo. Walang kulang kahit isa. Gusto nyong matutunan, direkto, galing kay Kristo, itinuro sa mga apostol. At ang mga apostol isinulat naman, babasahin lang ni kapatid na Soriano. Matututunan nyo ang doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Sana po, itiyagain ninyo mga kababayan, magtiyaga po kayo. Merong tayong natutunan ngayong gabi na isang mahalagang bagay ng kaligtasan. Wala tayong ibang guro na papakinggan, si Kristo lang. Si Kristo ang nagturo, itinuro sa mga apostol bago siya pumanik sa langit. Isinulat naman ng mga apostol bago sila mamatay. Ang sulat na ay kinasiyahan ng Espiritu Santo nakarating sa ating panahon. At sa ating panahon, ang pag-asa nating maligtas ay basahin ang sulat ng mga apostol. At sa pagbasa, sundin ito at tuparin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Dito tayo magbatay ng anumang gagawin natin sa relihiyon. Mag-aabuloy ka, gagastos ka, mananalangin ka, ikaw ay magpipinitensya kung meron man, ikaw ay, kung ano man ang gagawin mo sa relihiyon, dapat tingnan natin sa nakasulat, sapagkat ito ang aral ni Kristo. Ipinasulat para wag mawala, para wag makalimutan, nakasulat. At pag ito ang ating pinag-aralan, mga kababayan, darating ang panahon. Mula sa sulat na ito, malilipat ang sulat na ito, mga kapatid. Yung nasa pahina ng Biblia, malilipat po ito sa pahina ng inyong mga puso. Pakinggan nyo sa Hebreo, ganito ating mababasa. 8 at 10. Sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na yaon ng Panginoon. Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. Mawawala pa ba, mga kapatid? Di na. Mula sa Diyos, di na binigay kay Kristo. Iniwan sa mga apostol, isinulat ng mga apostol sa Biblia, babasahin natin, tatandaan nyo. Pag tinandaan nyo, masusulat sa inyong puso. Itong nasa Biblia mismo, matatransfer sa puso nyo saka sa isip nyo. Pwede ba yon, mga kapatid? Pwede. Nangyari na po sa akin, kaya nasasabi ko sa inyo. Itong Bibliang ito, kahit po ito'y mawala pa,
yung utos na nabasa ko't natandaan ko, nakasulat na po sa aking kaisipan at sa aking puso, yung itinatawid ko sa inyo ngayong gabi. At yung mangyayari rin po sa inyo. Mangyayari rin sa inyo yun. Sikhayin nyo lang, maging matiyagalang kayo, magpuyat kayo ng 1 oras o 2 oras gabi-gabi. At sa tulong at awa ng Diyos, yung kautusan na yon na nanggaling sa langit, dinala ni Kristo sa lupa, itinuro sa mga apostol, isinulat sa Biblia, malalagay sa inyong mga puso sa pamagitan ng inyong pakikinig.